Nako, mga sangkay, may kasabihan po tayo, matalino man ang matsing, naiisahan din. Itong si Amy Marcos kasi, mga sangkay, mukhang nadulas. At mismo, mga sangkay, sa sarili niyang bibig, no? Sa sarili niya pong pananalita, tila baga, nabisto, mga sangkay, kung bakit po niya nilaglag ang kanyang nakababatang kapatid na si PBBM at pinagpalit sa mga Duterte. Kaya nga po yung tawag sa kanya ngayon, mga sangkay, Amy Duterte, hindi na po talaga yung Marcos. Sige, bago natin umpisan yan, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ngayon din guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Eto, guys, mukhang nagkakalabasan na po ng mga matitinding sekreto ito mga politicians. Amy Marcos versus BBM. Ngayon mga sangkay, mukhang mayroon pong tablahan na nagaganap, no? At mismo kay Society PBBM, mukhang irritable na rin po dito kay Amy Marcos kasi kahit sino namang kapatid, mga sangkay, makita po na ang kanyang kapatid, imbis na sumuporta sa kanya, sa katunggali pa po o sa dating kaibigan pa po sumuporta at hindi po sa kanya, talaga nga namang mag-iiba yung pakiramdam mo, di ba? Ngayon, eto mga sangkay, nagkalabasan po ng matitinding sikreto. Hinggil po dito sa San Juanico Bridge, no? Sa pagsasaayos muli mga sangkay, pag re-rehab sa San Juanico Bridge, nagkakaroon po dito ng turuan. Actually mga sangkay, si PBBM, planado na po mga sangkay na aayusin ng San Juanico Bridge kasi nga po, sa matagal na panahon pala, napabayaan yan ng mga naging pangulo. Isama na po natin dyan kahit nung panahon ni PRRD. Kasi dapat pala mga sangkay, kung hindi ako nagkakamali, every 3 years, tinitingnan po yung pundasyon, yung kalagayan ng tulay. Kaso nga lang, hindi daw po nasunod yan. Ganun pala mga sangkay, mga ginagawang tulay, na mga mahahaba mga sangkay, meron palang nag-check niyan, every 3 years daw, tinitingnan po yung pundasyon ng tulay kung okay pa ba, may problema ba, may dapat pang ayusin. Pero ang San Juanico Bridge, more than 50 years na po, matanda na. Wala man lamang pong nag-alala, mga sangkay. Ngayon, kung hindi po dumating si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po malalaman ang problema ng San Juanico Bridge. Baka nagulat na lamang po tayo mga sangkay, bigla na lamang pong mag-collapse. Di po ba? Ngayon, eto na mga sangkay. Basahin po natin itong balita kasi nagkakaroon po ng bakbakan itong si Castro at saka itong si Amy Marcos. Talagang wala pong sa bagay, parehas po sila babae. Ang naalala ko lang na mahilig pong bumanat mga sangkay na hindi mapigil yung bibig, yung binabae na si Roqueta, mga sangkay. Alam niyo na yun siguro kung sino. Ngayon, sabi po dito, malamang alam niya ang budget ng dating admin. Sabi po ni Amy Marcos, ipinakita lang daw ni Senator Amy. Sabi po dito pala sabi po ni Castro, ipinapakita lang daw ni Senator Amy Marcos ang kanyang tunay na kulay sa issue pa lang ng pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Ayan na. Kasi may inuugnay na naman mga sangkay na parang paninira kay PBBM regarding po dito sa San Juanico Bridge. Sinabi ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos punahin ng senadora ang mga problema sa tulay. Hindi rin naman daw naayos ang tulay sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Exactly. Yun palang mga sangkay, talagang palong-palo yun. Bago ka bumanat, make sure na walang babalik.
Kasi nung panahon po ni PRRD, wala rin pong ginawa dyan ang dating administrasyon, mga sangkay, para tingnan ang pundasyon. Buti ka mo, hindi po umabot sa punto na nagkaroon po ng shutdown, nagkaroon po ng collapse. 'Di ba? Yung nakakatakot dyan, kung pinabayaan lang yan, since ang San Juanico Bridge po kasi, para po sa inyong kaalaman, hindi po yan katulad ng ibang mga tulay dito sa Pilipinas. Ang San Juanico Bridge, dinadaanan po yan ng mga malalaking truck. Okay? Mga truck na malalaki yung dumadaan dyan, mga sangkay. At talagang namang kargadong-kargado yan ng napakatitinding mabibigat na mga bagay. Mula sa Mindanao, mula sa Visayas, papuntang Luzon, mga sangkay, and from Luzon going to Visayas and Mindanao, dumadaan doon sa San Juanico Bridge. Ganyan po ang gamit po ang San Juanico Bridge talaga, mga sangkay, sa totoo lang. Kaya nga, buti na lang nakita po ito ni PBBM bago po magkaroon ng collapse. Sabi po dito, mga sangkay, ni Claire Castro, dapat nga po magpasalamat tayo sa panahon ni President Marcos dahil nagkaroon ng inspeksyon. Doon nakita ang lawak ng kailangan i-repair. Diba? Totoo din naman, mga sangkay. Kung hindi po dahil kay PBBM, hindi po malalaman na may problema pala sa San Juanico Bridge. Diba? Baka magulat na lamang po tayo. May isa na pong truck na nadali. Diba? Mga sasakyan. Buti ka mo na-check. Ngayon, ito ang matindi, mga sangkay. Sa mga ganitong klaseng nagkakabistuhan talaga eh. Siyempre, hindi mapigil yung bibig eh. Sabi niya ni Amy Marcos, since may banat po si Claire Castro kay Amy, ang sabi ni Amy Marcos, sabi po niya, sana ako na lang nagpresidente. Boom! Dito, mga sangkay, huli ka agad sa bibig. Ay, naku po. Na malinaw po, mga sangkay, yung mensahe. Sana ako na lang nagpresidente. Alam niyo, sabi ni Atty. Castro, lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Nagkabistuhan, mga sangkay. Natila baga, oy, huli yung naman pala, ikaw naman pala ang gusto naman palang tumakbong presidente. Kung kaya't, mga sangkay, medyo iba po yung sama ng loob ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Di ba? Parang ganun sabi, kitang-kita po natin mula po sa bibig ni Senator Amy Marcos, sana ako na lang ang nagpresidente. Di ba? Ito, tingnan po natin. Mga komento. Mas magaling si Senator Amy kaysa kay Bongbong. Kung ikumpara yung performance ni PRRD, napakalayo sa lahat ng dumaang president. Laging mataas ang trust rating ni FRRD. Patawa ito si Amy. You're not qualified. Bakit? Paano nasabi dito na you're not qualified? Out of context na naman si Castro. Pabili chicheria, piatos, cheese flavor at saka juice. Yung mango flavor. Kulit ang mga Pilipino talaga mag-comment no? Siya na lang daw naging presidente para mabigyan niya ng proteksyon ang pamilyang Duterte na nagbigay masamang. Wow naman, you barely made it again. Ano daw? You barely made it nga in the senatorial race. Pwedeng-pwede sa Little President. Parang sa disco, we are family. I got all my sisters with me. Ay, nako. Nahiya si Senadora sa pinaggagawa ng kanyang kapatid, sabi dito. Pero, alam niyo, mga sangkay, sa totoo lang, siguro mayroong regret dito si Amy Marcos, no? Kasi siya po yung panganay. Na naisip niya rin na sana ako na lang ang tumakbong presidente kasi ako ang panganay. 'Di ba? Parang ganun yung datingan diyan Siguro tingin ko lang, mga sangkay, this is my only opinion. Na parang may regret siya na sana ako na lang pala nagpresidente, di sana may protection pa rin yung mga Duterte, etc. mga sangkay. Well, para sa inyo, ano po ang inyong opinion dito? Sa sinabi
ni Amy Marcos na sana ako na lang ang naging presidente? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Siyempre, kapag nakita niyo na ngayon din, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.